Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ano ang tugon mo sa tuwing ikaw ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay? Maalala kong muli nung ako ay nawalan ng trabaho nung nagkaroon ng COVID, 1 taon akong walang trabaho, ay medyo nag-alala din ako dahil iniisip ko paano ko papakainin ang aking pamilya. At nung oras na yon, wala akong ginawa kundi manalangin sa Diyos. Sabi ko, Lord, alam ko na baka pagsubok lamang ito. Alam ko na meron kang planong mas maganda. At pagsubok lamang ito at tulungan mo ako. At unti-unti, may mga dumating na mga, sabihin na nating part-time na pwede kong pagkakitain kahit konti-konti. Habang ako ay nag-focus sa paglilingkod sa Diyos. Mas maraming prayer meeting, mas maraming imbitasyon ng pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil marami ang natatakot, marami ang nawawalan ng pag-asa. Kaya doble ang aking ginawa pagbabahagi ng anong meron akong kakaunti. At dito ay naalala ko dahil ito ang ebanghelyo ngayon na minsan tinanong ni Jesus si Felipe. Sabi niya, saan tayo bibili ng tinapay upang may pakain sa mga tao? Sinubukan niya si Felipe, ngunit alam niya kung ano ang gagawin niya. Alam niya kung ano ang gagawin niya. Sinubukan niya, pero alam ni Jesus kung ano ang gagawin niya. Dito ay may paalala Diyos sa atin na sa tuwing tayo ay nakaranas ng mga pagsubok sa buhay, tayo ay sinusubukan ng Diyos. Maaring sigurong nawalan ka ng trabaho bigla, o may sakit yung iyong mahal sa buhay, o merong nasirang relasyon, o may nawala na isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Maaring sinusubukan ka lang ng Diyos, sinusubukan tayo ng Diyos. Pero alam niya kung ano ang gagawin niya. Kaya ang tinitignan lang ng Diyos sa atin ay kung paano pa mapalalim yung ating pagtitiwala sa Diyos. Sabi niya para mas gusto niya kasing masanay tayong magtiwala lagi sa Diyos. Kaya itong malagang mensahe ng Diyos sa ating ngayon, kapatid, na anumang pagsubok meron ka ngayon, meron tayo ngayon. Tanungin natin ang Diyos, ano na naman ang ituturo mo sa amin, Lord? Alam namin na meron kang magandang plano, kaya tulungan mo kami. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong malungkot, kundi ibigay ang ating focus sa Diyos sa tuwing tayo may pinagdaraanan. Kapatid, ganyan ka kamahal ng Diyos, ganito tayo kamahal ng Diyos. Anumang meron tayo, alam niya kung ano yung mga pinagdadaanan natin at meron siyang magandang tugon, magandang plano. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.